Ano yung katangian na hinahanap magiging partner mo someday? Number one. Number one, ano po sa lahat kasi matangkad ako. Kailangan mo sa tangkad sa akin. May paggalang po sa mga magulang. Yung maayos po manamit. Makakatulong po sa akin na mag-progress po sa buhay. Pag masarap pagluto. Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil napakaraming misleading social media content para lang makakuha ng likes at views. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Napakasarap sa pakiramdam ng ikinakasal. Ang yugtong ito sa kanilang buhay ang isang simula ng pagbuo nila ng isang matatag na pamilya at ng magandang kinabukasan. Thank you. Salamat. Napakasarap talagang magkape, lalo na sa malamig na panahon. Alam nyo ba na sa Turkey ay may kakaibang tradisyon na tinatawag na tuzlu kahve o salted coffee? Doon, ang bride ay magtitimpla ng kape para sa groom. Pero imbis na asukal, asin ang ilalagay. Ang challenge, dapat ubusin ng groom ang kape nang hindi ipinapakita na dismayado siya sa lasa. Sabi nila, kapag natiis niya ang maalat na lasa, ibig sabihin, mahal niya ang kanyang mapapangasawa. Nakangiti ka sa araw ng kasal mo? Hindi pwede yan sa Congo. Doon, bawal nakangiti ang bride at ang groom bago, habang at pagkatapos ng seremonya. Naniniwala sila na ang ngiti ay nangangahulugang hindi ka seryoso sa iyong pag-aasawa. Kaya kahit masaya ka, bawal ang smile. Sa Scotland, may tradisyon na tinatawag na the blackening. Imagine this, ang magkasintahan ay bubuhusan ng pinaghalo-halong bituka ng isda, sirang gatas, bulok na itlog, honey, uling, harina at balahibo ng manok. Grabe! Parang basurahan. Sabi nila, kung malalampasan nila ito ng magkasama, ready na sila sa kahit anong hamon ng buhay mag-asawa. At siyempre, hindi pa huhuli ang Pilipinas. Sa Cordillera ay may engranding wedding reception na tinatawag na kanyaw. Share ko lang sa inyo, handa ang umaabot ng ilang araw o ilang linggo. Depende kung gaano karami ang budget ni groom. Lahat invited. Hindi lang ito tungkol sa newlywed, kundi ito'y isang buong community celebration. Pag may usok daw, may nagloloto. Dito basta may nabalitaan, punta sila. Sa Mindanao naman, sa kultura ng mga Tiboli, hindi basta-basta ang pag-aasawa. May kasamang sungot o pagbibigay ng dote. Ito'y tanda ng paggalang at kahandaan ng lalaki na alagaan ang kanyang magiging asawa. At hindi lang basta regalo ha, karaniwang binubuo ito ng kalabaw o baka, ginto, at siyempre, ang napakahalagang tinalak, isang telang hinabi na sumisimbolo ng yaman at kultura ng kanilang lahi. Napakaraming customs and traditions ng iba't ibang lahi sa iba't ibang bansa pagdating sa kasal. Bawat kultura ay may kanya-kanyang paniniwala at may iba't ibang pamamaraan pagdating sa kasal. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang usapan. Kung may mga paniniwala na nakafocus sa yaman o handaan, mayroon din namang mas nakabatay sa pananampalataya. Ano nga ba ang batayan ng iba sa pagpili ng mapapangasawa? Ay kuya, pwede kang ma-interview? Pwede po. Nagsasurvey lang kami kung ano yung mga katangian ng hinahanap mo sa iyong magiging future wife. Una po sa lahat yung makakatulong po sa akin na mag-progress po sa buhay. Kailangan po na
kaya niya po mag-provide for the family. May paggalang po sa mga magulang. Kumbaga, family-oriented po. Very funny. Yung parang mag-best friend lang po kayo pag magkasama kayo and you have your own time together. Kailangan po kasi both ready. Masipag po kasi siya, masikaso po sa bagay-bagay. Hindi lang isang INC member po. Dapat po ay INC member din po yung magiging katipan ko. Una-una po sa lahat, syempre, yung kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailangan ko po i-consider kung Iglesia ni Cristo po ba siya. Dapat si faith nasa Iglesia ni Cristo din po dapat siya. Yun po yung doktrina sa amin. Kailangan ang magiging asawa or boyfriend is kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang itinatanong ng iba, bakit daw bawal sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mag-asawa sa hindi member ng Iglesia? Ang mahalaga raw ay nagmamahalan at compatible sa mga bagay na gusto nilang gawin at marating sa buhay. Tama nga ba ang mga ito? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Tulad ng napanood ninyo kanina, maraming iba't ibang tradisyon ang pinapractice sa iba't ibang lugar. Depende sa nakagisnan nilang kultura. Sa panig po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bagamat ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kultura ding kinagisnan, subalit bilang mga tunay na Kristiyano, nananatiling ang sinusunod ay ang kulturang Kristiyano o ang makakristyanong pamumuhay. Ang amin pong panuntunan tungkol diyan ay ang nakasulat sa Biblia. Sa Roma 12:2, dito po sa Saling the Message, sa pagkakaliwat na sa ating wika, dinggin po ninyo ito. Huwag kayong labis na makibagay sa kultura na inaakala ninyong angkop sa inyo nang hindi mo na ito pinag-iisipan. Sa halip, ituon ninyo ang inyong pansin sa Diyos. Mababago kayong ganap. Buong kagalakan ninyong kilalanin kung ano ang nais niya mula sa inyo at agad kayong tumugon. Hindi gaya ng kultura sa paligid ninyo na laging humihila sa inyo pababa sa kalagayan nitong hindi ganap. Inilalabas ng Diyos ang pinakamabuti ninyong katangian. Hinuhubog sa inyo ang lubos na pagiging ganap o sakdal. Mga kaibigan, sa way of life o kultura ng sanlibutan, nalabag po sa mga aral o kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi po nakikiayon dito ang mga tunay na Kristiyano, kundi sa kung ano po ang kalooban ng Panginoon Diyos, ang mabuti at kalugod-lugod o nakasisiya sa Kanya. Ito rin po ang kulturang Kristiyano. Sa pagkakataon pong ito ay ipaglilingkod namin sa inyo ang sagot sa karaniwang itinatanong sa amin kung bakit ipinagbabawal sa amin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang makipagtipan at mag-asawa sa mga hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinusunod lang po namin ang utos o tagubilin, kalooban ng Panginoon Diyos ukol sa pag-aasawa ng mga taong kabilang sa kanyang bayan o mga hinirang niya. Ano po ba ang utos ng Panginoon Diyos sa mga hinirang niya patungkol sa pag-aasawa? Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Nakasulat po dito sa 2 Korinto 6:14, dito po sa Lamsa Translation sa pagkakaliwat na sa ating wika. Huwag kayong mag-asawa sa mga hindi sumasampalataya. Mga kaibigan, kapag sinabing huwag, hindi po ba't nangangahulugan ito na bawal? Kaya, ipinagbabawal po sa mga tunay na Kristiyano ang pag-aasawa ng hindi kapanampalataya. Sa makatwid, hindi po ito inimbentong aral o kabawalan ng mga ministro sa iglesia, kundi ito po ay aral ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Iminamatwid po ng iba na paano raw kung nagkakasundo naman sila o compatible naman sila sa isa't isa kahit na magkaiba sila ng relihiyon. Alamin natin sa Biblia, maaari bang magsama bilang mag-asawa ang magkaiba ng relihiyon o ng pananampalataya? Pakinggan po ninyong nakasulat dito po sa 2 Korinto, sa 6:14 hanggang 15. Ganito ang nakasulat, inyo pong dinggin.
Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Mga kaibigan, kung sa panukat ng tao ay compatible sila at maaaring magsama bilang mag-asawa kahit magkaiba ng relihiyon, ngunit sa pamantayan ng Panginoong Diyos ay hindi dapat magsama bilang mag-asawa ang nasa kaliwanagan at ang nasa kadiliman pa, ang sumasampalataya at ang di sumasampalataya. Pero paano kung ang ikatwiran ay mahal nila ang isa't isa? Speaking of pagmamahal o pag-ibig, ano ang nakataya kapag ka ang pinili ay ang hindi kabilang sa bayan ng Panginoong Diyos o sa sanlibutan? Ganito po ang mababasa natin sa unang Juan, sa 2:15. Dinggin po ninyo ito. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kapag ka ang pinili ng isang kaanib sa iglesia ay ang pag-ibig sa sanlibutan, sa halip na sundin ang utos ng Panginoong Diyos, mawawala sa kanya ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kayo po, mga kaibigan, ano po ang pipiliin ninyo na pag-ibig? Sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo, ang laging pinipili ay ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Tandaan natin, ang Panginoong Diyos ang lumalang ng pag-aasawa, kaya siya ang makapagtuturo ng wastong pag-aasawa. Kaya ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo, mula pa lang sa pagpili ng magiging katipan hanggang sa pagsisimula ng relasyon at pag-aasawa, ay tinitiyak po na laging isinasaalang-alang at natutupad ang mga tuntunin at utos ng Panginoong Diyos ukol sa pag-aasawa. Ngayon ay alam niyo na kung bakit hindi nag-aasawa ang mga member ng Iglesia ni Cristo sa mga hindi kaanib nito. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.